Yes, yes, yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Alright, sunog, sumiklab sa tanggapan ng DPWH. At tinawag ng mga technician at yung mga BPO na isang matinding panloloko. Wala naman daw sumasabog na computer. First time ever nila makarinig na may nagbalita na sumabog ang isang computer. Nakakapagtaka, no? Magaling talaga silang mag-imbento ng mga kasinungalingan. Sinabi ko na, pinaulit-ulit ko na, ang component ng computer, ang parts ng computer ay wala hong magbibigay ng malaking Never. Oo, kasi merong exhaust, merong may mga blower. Oo, yung sinatawag na blower, ibig sabihin yung heatsink, binoblow niya para hindi na uminit yung heatsink na doon nakalagay yung processor. So mga iba tayo. Ano ito mga lumalabas? 'Di ba nagsabi si nangingitim na ipatatanggal niya si Senador Villanueva. Bakit ngayon biglang kumambyo ang mama? Binawi ang planong ipasibak sa pwesto. Kailan 'to nangyari? 7 hours ago. Bakit? Siguro nakita niyo naman yung milyon-milyong mga miyembro, aalma at umaalma yan. Alamin niyo muna yung mga kalidad niyo kasi hindi ho makatarungan ay yung mga binibitawang niyong salita at ngayon kakambyo kayo. Paano mangyayari niyan? Pag lumabas yan, baka mamaya ikaw ang impeach niyan, napakarami niyan. Baka hindi ka pa magtagal sa pwesto, ma-impeach ka. Pag may maghahain sa'yo ng impeachment, sigurado ka. Lalabas at lalabas yung ilang milyong miyembro yan. Huwag mo maliitin, sorry ha. Huwag mo maliitin. Ang kalidad mo, galit sa'yo ang taong bayan. Pero papakilaaman mo ang mga senador, ibang usapin yan. Katunayan niya, mga ibang senador nagsalita na rin. Bakit? Pwede kasi nilang gawin. Halimbawa, masimula na ito kay Senador Villanueva. Pwede na rin manipulahin lahat ang mga Duterte Black. Pag ginagawa ngayon, sinisimulan, may umalma lang. Pasok na natin to, wag natin patagalin. At mamaya, si Boy Laway, nagtataka tayo, bakit umi-eksena na naman? Kilala niyo ba si Boy Laway? Papakita ko lang sa inyo kung sino si Boy Laway, Kasi pag itong mama na ito, pag nagsasalita, tumatalsik ang laway. Ako, nabubulo lang ako. Oo, pero itong mama na to, talagang iba yung dating Pag nagsalita, talagang, fly talaga yung yung laway Pasok na rin. Sa pagsabog ng isang computer sa DPWH building, tila hindi kumbinsido ang mga netizens, lalong ang mga BPO or call center agents dahil 24 hours ginagamit or operated ang kanilang mga computers kapag sila ay nagtatrabaho. Kaya't katakataka nga daw nang dahil sa isang computer ay nasunog ang DPWH building sa Quezon City. Ayon pa sa post ni Ms. Crisette Laureta Chu, sa lahat ng nag-work sa mga BPO or call centers na halos 24 hours on yung computer. Sa mga computer technicians na may mga pwesto sa Recto, Santa Cruz, Green Hills, sa lahat ng hardcore gamers na halos hindi na matulog kaka-computer, at sa mga computer shop owners na nagpaparenta per hour. Ano ang masasabi ninyo na sumabog yung isang computer sa DPWH? Sino kaya ang scriptwriter nila, no? Parang cartoons mag-isip. Biglang sasabog ang computer, yung mastermind nagpresenta maging state witness. Yung spokesperson, parang cartoons magsalita. Yung ginawang attack dog na tiga-file ng kaso. Yung pinakasalbahe tingnan na malalim yung eye bags tapos wala naman credibility.
Tapos after mang-away ng isang powerful na bansa, bigla-biglang bibigyan ng e-visa yung mga citizens ng bansa na yun. Ah! Kasi bankrupt na yung tourism. Nako. Cartoons talaga. Basta ang weird. Parang hindi totoo. Parang walang ibang tao sa mundo na tatanggap ng ganitong script. Tayo lang. Samantala'y nagpahayag ng mapanuyang reaksyon si MMDA Stag Chief Edison Bong Nebriha matapos kumalat sa social media ang ulat hinggil sa umano'y sumabog na computer sa gusali ng DPWH. Sa kanyang post, binanata ni Nebriha ang insidente sa pamamagitan ng isang biro na agad nag-viral sa social media. Ano yun? Ayon sa kanyang post, sa US, pinag-uusapan na ang AI superintelligence. Nako. Sa atin, computer na sumasabog, inaalam pa kung the gas, the uling, or LPG. I'm just wondering Hindi if ko nga maintindihan eh. Saan at bakit pwedeng mangyari ang pagsabog na yun? Yun ba ay merong component ng gas? Oo, kasi mapapaisip ka eh. Yun, pwede yun kung halimbawa mag-short circuit, hindi sasabog. Oo, magkakaroon ng electrocution, electricity, flame, yun. Pero yung magkakaroon ng boom, 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 wala. Malabo sa malabo yun. Kwentong kutsero o cartoon character nga eh, sabi sa video ganun ang nangyayari. Ang hirap nyo paniwalain. Ang hirap nyo pala paniwalaan at ang hirap nyo gumanap na paniwalain ang mga taong bayan. Bakit? Wala na eh. Sirang-sira na kasi mga karakas nyo. Wala na kayong maisip na dahilan. Yan na lang, pambata ang pambata ang script nyo. Kung siguro grade 4, grade 5, ang kakausapin nyo at sasabihan nyo ng ganyan, baka maloko nyo. Pero ang taong bayan na malinaw pa sa malinaw, nagsalita nga yung taga-BPO. Sabi ko nga sa inyo, yung server hindi ho pinapatay dahil server yan. Sumasabog ba? Hindi. Ito, Attorney JV Hinlo, nakalap na ebidensya sa mga diskaya sapat na para makasuhan ang mga sangkot. Totoo naman. Dito ho sa usapin ng, kita nyo, tumatamlay na, no? Pansin nyo? Pansin nyo? Dahil noong nagkaroon ng expose patungkol dito kay Senador Bongo, ang usapin dito ay sangkot siya sa mga kontrata, maanumalyang kontrata ng kanyang mga kamag-anak. Oo, medyo tumamlay na yung usapin patungkol kay Balulong. Ngayon, oo, meron ba kayong matibay na ebidensya para masabing sangkot ang mama? Hindi ho. Wala ho kayong makukuha diyan. Ang ginawa nyo lang, gumawa kayo ng eksena, dinivert nyo para mapag-usapan. Eto na naman, meron naman sila. Nagpaandar na naman sila na yung 2016 na problema ni Senador Villanueva o kinakasangkutan niya, hahalungkatin. At bibigyan ng hudyat itong si Tutaseng, oo, na parang, ano ba yun, parang ipatanggal. Ngayon kumambyo. 7 hours ago, kumambyo ang mama. Pero bago natin ipasok yon, alamin natin kung ano yung pag-uusap dito kay Attorney JB Hinlo. Pero sa akin, senador to eh. Alam niyo yung Duterte? Oo, para sa akin, pasok lahat yan. Mindanao, Visayas, malakas ang Duterte. Nagulat na lang tayo, bakit bigla na lang pumasok yung mga Dorobo. Oo, talagang nakakadismaya. Pero meron silang motion. Ang alam natin, di ba, merong recount. So sana, magsimula na yung recount na yan. Hindi ko alam kung aprobado yung motion for recount na yan. Kasi may nabalita, di ba, na sabi nung post ni Jason, sana ito na ang simula. Baka nga. Sana magkaroon ng recount para the best. Sa case ng mga diskaya, Mm. base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na
district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Yun. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang Naku, anomalya yari dyan. kayo ngayon. Pwede rin yan kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Grabe. Given all the testimonies na narinig ng taong bayan doon sa mga nagdaang hearing patungkol nga po dito sa flood control scandal, sa tingin po ninyo, attorney, pwede na yung gamitin para may ipakulong na dahil nga batay sa mga lumalabas na mga surveys, gustong-gusto ng naiinip na rin yung mga tao. Maraming mga maging business group nagsasabi, naiinip na sila dahil hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan, wala pang naipapakulong dahil nga po dito sa flood control scandal. I will give you an example sa case ng mga Diskaya. Base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yan kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Pero yung tanong, di ba nagsabi rin yung Diskaya, may mga mambabatas na nanghingi sa amin ng pera. In-enumerate nila yung mga mambabatas. Nako, yari. Then sabi nila mag-apply kami ng witness protection program o pwedeng maging state witness. Yung tanong, pwede ba yan, yung nakalap na ebidensya, pwede ba yan magamit laban pati sa mga mambabatas? Yung sagot, pwede. Pero ito ba'y sapat para lumakas ang kaso? May duda ako dahil sinabi rin ng mga Diskaya na kung hindi kami isinali sa witness protection program o hindi open ng gobyerno sa pakikipag-areglo sa amin, hindi na kami magko-cooperate. Kung na-file na ito sa kaso at hindi mag-cooperate yung Diskaya na ituro yung mga mambabatas na corrupt, sa tingin nyo, uusad yung kaso laban sa mga mambabatas? Hindi. Yung makukulong, yung Diskaya lang. Yung makukulong, yung district engineers lang. Tama. Yung makukulong, yung taga-COA lang. Kawawa, kawawa itong nag-expose nito. Nag-expose. Oo, sila lang ang mangyayari yan. Kagaya yan doon sa isang whistleblower na lagi kong nababanggit sa inyo na nasama natin sa vlog natin. Siya ang nakulong. Ginamit siya ng gobyerno para malaman kung sino-sino yung mga sangkot. Ngayon, nung wala na sa media, wala na, hindi na siya nako-cover, nasa taas na, may kaso na. So ngayon, nabaligtad na siya. Siya na ngayon ang kinasuhan. Kulong ang mama. Ilang taon siya himas, rehas. Wala siyang masabihan eh. Pero ginamit siya ng gobyerno para magsalita. Kaya nga, ito, ang Diskaya, humihingi ng Witness Protection Program o WPP kung tawagin nila, para maprotektahan. At kung hindi, hindi na sila magsasalita. Ngayon, kung hindi sila magsasalita, sino nga naman, sabi sa video, sino nga naman ang makukulong? Di yung maliliit lang na isda, wala na yung malaking isda. Kasi wala na magtitistigo eh. Kaya lang naman sila humihingi ng WPP para, halimbawa, meron silang expose, meron silang tinurong mga dorobo, meron silang proteksyon. Kagaya nito, wala. Magsasalita ka pa ba? Ngayon, ang siste dito, papasok na lang dito, kung sakali na mag-counter affidavit yung mga mga naakusahan o nabanggit na pa, nakaladkad ang pangalan, maaari yan, posible. Posible ring hindi, mananahimik na lang kasi sabihin, hindi naman ako kasali dyan eh. Diba? Kung magsalita ako, baka sabihin, big issue sa akin. Yung iba, hindi na lang. Nananahimik para mawala yung issue. Ngayon, dito tayo. Siyempre, yung mga sumasawsaw dyan na feeling abogado, feeling advisor, andyan na. Sige, kasuhan mo, mag-counter ka. Kawawa ngayon yung makakasuhan. At kawawa yung mga district engineer. Wala ngayong big fish na makakasuhan. Totoo yan. Ngayon, ito, kay Senador Villanueva, 10 hours ago, harassment ang plano sana ng ombudsman na na-dismiss siya sa serbisyo. Ito yung title. So ngayon, bakit na-desisyonan yan? Siguro wala naman talaga nakitang mga
mabigat na ebidensya para ma-dismiss siya noong 2016, bakit ngayon 2025 na, gigil na gigil kayo. Bakit? Ano bang ginawa ni Senador Villanueva na hindi nagustuhan nitong bagong ombudsman? Ano? Hindi natin alam. At biglang kumambyo. Sinasabi ko sa inyo, eto na ho ang sistema. Nung mga nakarang araw, maputok ang pangalan ni Senador Villanueva. Bakit? 'Di ba? Bakit? Sila-sila yung mga Duterte Black. Putok na putok rin ang pangalan ni Senator Chis Escudero, Senador Bato, Senador Bongo. Sila-sila. Baka ito na yung sinasabi nating inuumpisahan na. Pero bakit kumambyo? Alamin natin maya-maya. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinatabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya si Back Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito, hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. Ha? Ano naman yun? Ang tagal na yan eh. Dapat kasi bago kayo magsalita, bago nyo i-announce, nakita nyo, wala naman palang kaso. Dismiss na, walang pending case. Ngayon, ano mangyayari dyan? Bawi. Bakit? Paano mo nasabi? Ito, binawi na ho. Kasi wala na eh. Ibig sabihin, wala na silang makikita. Kasi kung wala silang hawak na ito si Senador Villanueva, kung wala itong hawak na dokumento na nagpapatunay na dismiss na yung kaso na pinel sa kanya, sigurado hahalongkatin. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan question niyo si Ombudsman Martires? 'Di ba? Siguro nga nung panahon niya wala siyang nakitang mabigat na ebidensya para isangkot ito si Senador Villanueva sa usapin ng GRAP. Ito balik tayo ng usapin ng GRAP. Nung panahon nila na-issue na 10 million PDAP. Sino nakulong? Ilang counts yung kulong ni Ilang counts yun, yung kay Napoles. Sino nakinabang? 'Di ba mga Dorobo? Pero kawawa siya. Siya lang nag-suffer. Yun ang sinasabi. Kawawa ang Diskaya pagdating ng araw kung sakasakali na hindi sila mabigyan ng WPP o Witness Protection Program at kung sakasakali na mag-counter naman itong mga nakaladkad na pangalan. So meron kasing tinuro, meron ng Dorobo. May napatunayan naman kasi may ghost project eh. Ngayon, sino-sino? Yung hinahalungkat na yun, wala na, na-divert na ng usapin. Yung malaking pangalan, nasa na? Napauwi ba ng Pilipinas? Hindi. Nag-resign ang mama. So ngayon, sa pag-resign ng mama, hindi na ho pwedeng pilitin ng Kamara na mapauwi. Kasi hindi na siya part ng Congress eh. So isang private citizen. So ngayon, sabi ng mama, magpapagaling ako. Diba? Hindi niyo mapipilit ang isang tao na pauwiin kung merong gustong ipagamot na karamdaman. Meron naman boses ang mama. Kaso nga lang, siyempre, nahaharap siya sa malaking iskandalo. So ngayon, nasa gobyerno naman yun kung kaya nilang pauwi o hindi. Kaya. Kaya sa kaya. Tatay Digong nga napalis nila walang isang araw eh. Naidala nila ng dahig, wala pang isang araw.
Eto yung sabi, bakit biglang kumambyo? Bakit kailangan? Bakit biglang nawala yung parang hindi na raw ipapasibak? Eh, kasi nga tuloy. Binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Pero banat Rimulya tila sinekreto ang pagbaliktad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban sa senador. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng legal counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva, harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Yun. Inilabas niya rin ang Walang probable cause o walang mabigat na ebidensya na nagtutulak o nagtutukoy na gumawa ng dorobo itong si Senador Villanueva noong siya ay sibak party list. So nagkaroon ho ng matatawag na ba na anomalya? Eh wala hong nakita si Ombudsman Martires. So ngayon, kaya siguro hindi na pinurso ni Mama na pasibak itong si Senador dahil meron na hong dismissal clearance o certification o clearance, may clearance eh. Tapos may mga dokumentong pinakita. So yun siguro. Tuloy. clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na Yun nga. nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat Wala naman secret decision nun. Siguro hindi lang napagtuunan ng pansin nung panahon na yun. Kasi ngayon, yung 2016 to 2019, hindi masyadong kaputukan ng social media. So, walang masyado. Puro stream media lang. So, siguro, walang nagkaka-interest na i-cover yung ganyang ano. Oo. Eto. Puro social media na. Wala nang may tatago. Kaya siguro, pumutok yung issue ngayon. Hindi nyo nabalitaan kasi nga walang social media. Kaya swerte tayo eh. No? Nagkaroon ng social media na laman ng ng bayan, ng taong bayan, ng mga baho ng mga dorobo. Swerte pa rin tayo. hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, dapat magpaliwanag kung sino man ang bumaliktad sa desisyon sa kaso. Ayun na naman kayo. Paano nabaligtad? Nagdesisyon, hindi binaligtad. Kaya nga, kung walang probable cause, i-dismiss. Kung walang matibay na ebidensya, i-dismiss. Marami hong case. Kung hindi naman sinisipot yung pagdinig at walang nag-appear sa patawag o subpena, pwedeng ma-dismiss. At alamin nyo, yung desisyon ng piskal. Kasi si piskal lang nakakaalam ng lahat. Bakit niya dinismiss? Wag si Ombudsman Martires ang halungkatin nyo ngayon. Yung piskal na nag-dismiss. Siya nagdesisyon. Bakit na-dismiss? Ito naman mga to, parang hindi mga abogado. Diba? Itong ewan ko sa'yo, boss. Like for the ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagpe-prescribe yan eh. And to hold people accountable. They have to explain bakit hindi nila ito naksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should Hindi ko also- lang alam kung ganun din yung sistema na piskal ang magdi-decide. Kung ombudsman ang magdi-decide, di galangin nyo kasi kayo nga ginalang nung naging ombudsman kayo eh. 'Di ba?
Maraming tumutol, maraming ayaw, pero walang nagawa. Oh, pero anong nangyari? 'Di ba? Ngayon gailangin niyo rin. Kasi nanilbihan din yung pagiging ombudsman yun at saka yun hindi yung bias. Eh, baka mamaya halongkatin niyo na naman dahil, pumapabor sa Duterte. Ayan ang feeling niyo. Yan ang feeling niyo ewan ko sa inyo, talagang mapaglaro kayo, magaling kayong gumawa ng, istoryahe, eh. Oo, dito tayo, dating handang magsalita sa flood control projects anomaly, sino naman kaya 'to, bagong karakter, Eh, bakit hindi ilabas yung pangalang Ko at Balulong? Bakit ayaw iharap sa Blue Ribbon? Actually, kailan ba yun? Mga November, first week ata ng November, parang magbabalik, session sila, tama ba? Hindi ko sure, Pero sana naman naiharap niyo, 'wag lang sa ICI. Kung may pagdinig sa ICI at sinasabi nilang, isa sa publiko na, o live hearing o live, coverage nila yung ICI, puwede niyo ba ipatawag? Kaso alam naman natin sinong karakter yung boss nila, eh. Kasi habang pinapatawag nila si Balulong, yung mga nagpapatawag, wala din 'yan. Sabi ni Aling Ledesma, sa kanila rin 'yan. Naku, buti alam niya. Alam ni Aling Ledesma, eh. Alamin natin ang issue rito. Magkakaalaman na daw Yan. kung sino talagang, Kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. Nako. May testigo na, Jen. Oh. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito na ay- matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwalaang source. Nako, Ha? yan na. Ayon dito sa ating source, Ano yun? isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas. So, it's either congressman, Buhay yan, o buhay, senado, buhay, former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat Yan ng lahat ng kanyang nalalaman Agoy. sa katiwalaan sa flood control project. Agoy. Yan na ang sinasabi ko. Oho. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin sasabihin. Sige. ha? Oh, naku. Kasi baka Exciting ito. ma-preempt. Ha? Exciting ito. Sige. Ito ang ano dito, ha? Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Anong nalalaman niya? Oo nga, siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Oo. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya. Aamin siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tingnan mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, etc. irregularidad Oo. ay yung 19th Congress. So Tama. kung ikaw ay Totoo kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon Nakapwesto? pwedeng ito yan. Oo nga, no? Oo. Babae? Pwede. Lalaki? Oo. Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pa pangalan. Wala to. Wala pa. Akala ko, si dating mababatas ngayon, At alam mo ba No. kung sino ang kumumpirma nito? na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong lilitaw talaga. Meron na. Oho. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Iyan na. Nako! Nako! Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula sa aming... Iyan, Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Ay, siyempre, alam niya, no? Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Nako! Yan na. Sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo, yung ombudsman may gagawin ito talaga sa ikagaganda ng bayan. No? So, Kaya lang, teka, ba't may pasubali pa? may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all. Ang sabi niya rito, wait a minute. Ba, kaping mainit. Bago mo sabihin yan, kailangan mo munang isoli lahat ng iyong mga nakuhang pera
mula Nako. sa corruption. At sa Naku, wala na. Nasabi na natin magandang script na naman ata ito, dito na naman tayo, ang nagbabalik, May pasintab baka ito, yung sinasabi doon, hindi kaya? Oo. Ito ho, secret decision na pabor kay Senator Joel Villanueva. Dapat ipaliwanag ni Ombudsman Martires ang sikretong pagbasura. Bakit dapat ipaliwanag? Bakit hindi nyo kayang tanggapin, basta hindi pumapabor sa inyo, ayaw nyo tanggapin? Nakaka-lower kayo, Ibang klase yung mindset nyo, At gusto nyo sabihin sa taong bayan na mali yung desisyon ni Ombudsman Martires. Wow, ibang klase kayo. Ibang klase kayo. Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman niya. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So open lahat yan, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari yun 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa rin Korte Suprema dati na inappoint ni Duterte bilang ombudsman, ni-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago, hindi isila publiko, violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito na tawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Wait lang po. Oo. Bakit hindi niyo tinutukan? May social media na po ba nun? Kung wala pang mas social media nun, hindi masyadong matututukan yan. Ngayon lang umaksyon ang social media. Ngayon lang maganda nga may social media dahil natututukan eh. Diyan kasi, ito lang maikwento lang sabi ni Aling Ledesma. Noong panahon na wala pang mga ganung bagay, yung social media, ibang klase ang mga dyan. May mga ano dyan. Kaya hindi masyadong nako-cover. Pero, wag niyong questionin yung mga desisyon kasi ginawa yan. Wala naman siguro nakita. Tsaka ang tatanong kami, malayo pa ang 2028, bakit lumalabas kayo agad? Tanong lang ho, nagtatanong lang, Kaya kayo, mag-isip-isip kayo mga kasama. Oo, baka eto na yung mga tatakbo, muli. Buti nga hindi natin nakita na tumalsik yung kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share. Bye-bye, hanggang sa muli.